Noong panahong iyon, may mga Pariseo lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya nila inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya sila lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaki humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang maulang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po ang buhay-buhay? Walang kung ano ba, marami ba dito ang biyuda na? Marami ba dito ang iniwan? Marami ba dito ang hiniwalayan? Kasi naasahan sana natin na at least mag-asawa ay nagsisimba. Pero lagi tanong, nasaan si Mrs. o nasaan si Mr.? Tulog pa. Okay lang naman tulog pa. Pero ang tanong, saan natutulog? Sa bahay mo o sa ibang bahay? Tandaan natin mabuti ang pag-aasawa, ang kasal na sinumpaan ng mga mag-asawa ay, sabi po, sa hirap at ginawa, sa dusa at saya, hanggang kailan? Kamatayan. Hanggang kamatayan. Malinaw ba yun? Kaya kapag namatay na ang isa sa inyo, wala ka ng asawa. Malaya ka na. Pwede ka na ulit mag-asawa. Pero hanggat buhay ang isa sa inyo, mananatili kayong mag-asawa. Kahit gaano pakatigas ang inyong ulo, mag-asawa pa rin kayo. At tandaan natin mabuti ang pinag-uusapan natin pagsasama dito ay ang mag-asawa. Ibig sabihin, ikinasal. Mayroong kasulatan, mayroong pinirmahan, may idiniklara na kayo ay mag-asawa. Kasi marami sa panahon natin ngayon, mga filingero lang. Ibig sabihin, hindi naman talaga kayo opisyal na mag-asawa. Kayo lang dalawa ang nag-declare na mag-asawa dahil akala po ninyo kapag nagkaanak na at nagsasama na, mag-asawa na. Hindi po mag-asawa yun. Dinilinaw ko lang po, kasi marami sa atin, lalo-lalo na po, concern ito ng mga Katoliko. Kasi kung Katoliko tayo, dapat mas nakikinig tayo kay Jesus, hindi sa batas ng tao. Ano ang utos ni Jesus? Ano ang ipinapaliwanag ni Jesus?
Sabi po dito yung tungkol sa usapin ng paghihiwalay. Wala po sino mahiwalay sa inyo. At hindi ko alam kung malungkot ba kayo na naghiwalay o masaya kayo na naghiwalay na. Sabi po dito, naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Kasi po noon, talagang ang sabi ko nga, ang babae ay walang boses ito. Kaya lalaki ang lagi na humihingi ng kasulatan na hiwalayan. Siyempre, kawawa naman yung babae kapag hiwalay ng lalaki kasi nga, ang babae nakadepende sa lalaki. Kabuhayan ng babae. Kaya pag nagiging byuda, di ba, isa sa ibinigay lang na kawawa naman. May hirap. Lalo na kung walang anak. So, ngayon, ang sabi ni Jesus, kaya naman nagkaroon ng kasulatan sa paghihiwalay, pero dapat bigyan ng kasulatan. Ibig sabihin yung agreement para hindi agrabyado ang babae, para hindi kawawa ang babae. Bakit nagkaroon ng kasulatan? Sa katigasan ng ulo natin. Hindi na itatabi ninyo kung bakit ganyan ang mukha. Dahil ba sa katigasan ng ulo? Pero nililinaw din ni Jesus na kailangan natin kasi makita at maunawaan yung kabuuan. Nililinaw ni Jesus. Kung maghihiwalay kayo, okay, maghihiwalay kayo. Pero hindi na mahulugan na papayagan na kayo makisama sa iba. Kaya sabi ni Jesus sa dulo, kapag ang lalaki humiwalay sa kanyang asawa at pumatol sa iba, nag-asawa ng iba, nangangalo niya. Kapag ang babae humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, nangangalo niya rin. Naintindihan ba yun? Katigasan ng ulo ninyo. Gusto nyo maghiwalay? Sige, hiwalay kayo. Maghihiwalay lang kayo ng tahanan. Bakit nga ba umaabot sa punto na hindi nyo na matiis na magsama sa isang hubungan, sa isang ama? Sa mga may asawa dito, usapin na mag-asawa naman ito, ha? Hindi ba kayo huling naglandingan? Kasi alam nyo, number one reason na nakauwi sa divorce, lack of intimacy. Mga lalaki, ba't kayo natutokso? May init ng katawan. Pumapatol kayo sa iba, sa tawag ng laman. Kailangan natin ito i-real talk. Hindi tayo pwede magpapit-pit dito. Kasi yan ang pinakadahilan. Pumapatol sa iba. Hanggang sa hindi nag-usap, nawala ng komunikasyon, nasanay na, o ba, hiwalay na lang tayo. Tapos, yes to divorce, yes to divorce. Pero mga nagsisearch sa simbahan yan, tapos punta kayo ng punta sa mga patawag ng mga kandidato, sila ito mga yes to divorce. Sa estado natin, dito sa lugar natin, sa Kamba, dito sa Divisoria, dito sa Parola, tabi-tabi po, pero hindi naman natin alam yung usapin tungkol sa divorce. Pero yes to divorce tayo. Hindi natin naunawaan, ayaw nga natin intindihin kung ano ang batas na ito. Pero sigaw lang tayo ng sigaw ng yes to divorce.
natin yan. Tapos pag sinabi ng mga mambabatas natin, tayo na lang ang bansang walang divorce. Well, manigit tayo. Kasi kadalasan kung may sana nakita nyo, pag may divorce, hindi titigil yung pagdami ng wawasaking pamilya. At alam na natin yan, narinig niya, pag ilang divorce mo na, 2, 3, kasi gano'n na lang kadali. Pag ayaw mo na, ayaw nyo na, okay, sige, iwalay tayo. So, para ma-legalize yung pakikikabit, kailangan tayo ng divorce. Yan ang gusto ng mga babatas. Tingnan niyo po yung mga nagsusulong ng mga batas tungkol sa divorce. Sila yung hindi successful sa kanilang married life. Kaya kung halimbawa lang po, ako yung may asawa, tapos yung asawa ko nagloko at gustong i-legalize yung pagsasama nila, ay hindi ako pipirma. Hayaan ko silang masunog sa impyerno. Pero hindi naman, kasi siyempre, pagdarasal pa rin natin na magbago sila. Pero, panghawakan mo, kung ikaw yung pinakasalan, kung ikaw yung asawa, panghawakan mo habang buhay. Kasi ikaw, taas mo kang lalakad sa kali, ako ang legal wife. Kung sino man ang makita nilang kasama ng asawa mo, yan, kapit yan. Habang buhay, kahit 60 years old, 90 years old na yan, at sinasabi niya, wala na po wala naman na kami ginagawa Ba't di niyo pa ituwid? Ba't di niyo pa ayusin? Kasi mananatili ka, hindi ka asawa niyan. Kahit yung sabihin natin, wala po akong ginagawa masama. Wala po kami inaagrabyado. Tandaan nyo, number 1 natin kailangan sundin ang Diyos. Kapag sinuutos ng Diyos, huwag kang mahangalin niya. So, kung umabot na kayo sa 60 years old, 70 years old, hindi pa rin kayo ang bigyan ng mga kasawa, ayusin mo ang pamumuhay ninyo. Humingi kayo ng tawad sa Diyos sa kasalanan pangangalim niya. Kasi, magkakaanak kayo. So, anong mentality, anong prinsipyo ang ituturo ninyo sa inyong mga anak? Kaya yung mga anak ninyo, ganun din. Ihiwalay din. So, yung cycle, pinapasa lang natin. Hindi na tuloy tayo naniniwala sa forever. Hindi na tuloy tayo naniniwala sa kasal. Sakramento ito ay binigay sa atin ni Kristo para mas makatibay ang pagsasama ng pamilya. At sa katigasan din ang ulo pa rin kung ayaw ninyong magpakasal, maghiwalay na kayo. Pero kung nagpakasal kayo, habang buhay kayong mag-asawa, pananagutan niyo pa rin sa Diyos kapag ang isa sa inyo napahamak. Tatanungin pa rin kayo na ano ba ginawa niyo? Ikaw yung asawa. Ayan, matigas ang ulo, kung may kirete, hayaan mo. Pero hindi tayo aabot sa punto na para pumirinting ka rin, magkasunod tayo. Ganun lang, di ba? Ano ba? Kamusta ba? Hayaan mo na. Huwag ka nang malungkot yan. Gawin mo na lang, ikaw yung babae, magpaganda ka kasi ayusin mo sarili mo. Ang pabayaan ng sarili mo, yung mga lalaki, ayusin nyo naman.
Feeling nyo ang pogi-pogi nyo, makakaalong kayo sa iba. Kasi hindi yung pamilya nyo. Hindi ko kung kayo ay kasal, para sa inyo ito, kailangan nyo maimulan. Kung hindi kayo kasal, hindi ito sa inyo. At huwag kayong sumigaw na mag-iwalay niya kami kasi dapat sa umpisa pa lang, nag-iwalay na kayo. Mapot pa kayo ng 5 anak, 10 anak. Tapos iwalay mo na po. Sa tagal mo na dapat ginawa yan. Kasi matagal na kayong pinapakasal, ayaw na naman magpakasal. Umulan pa naman, nakakaan natin ito. Di pa luto yung taksilugan. Problema ka ako ng posto niya. Umuulan. Diba? Bantayan natin. Obligasyon natin ito, responsibilidad natin bilang mga taong simbahan, bantayan natin ang mga gustong sumira sa ating pong pamilya. Kung paano pinagtatanggol lagi ni Jesus ang pamilya, tulong-tulungan din natin na matitama ang mga maling prinsipyo at pananaw sa panahon natin. Amen?